Chapter 16. Tahimik ako saka nakayukulang habang hinihintay ang magiging reaksyon ng mommy ni Alden. Magkatabi kami ni Alden na nakaupo dito sa mamahalin nilang couch. Tila tinambol ang dibdib ko sa lakas ng kabog nito. Naipagtapat na namin ang lahat sa mommy niya. Walang labis walang kulang. Nahigit ko ang hininga nang tumayo si Tita Anita saka lumapit sa amin ni Alden. Namilog ang mata ko nang bigla niyang pinggutan ang tenga ni Alden. Ouch mommy! Nakangiwing daing ni Alden. Masyado ka kasing maharot na lalaki ka kaya ayan, wala kang kamalay-malay na may anak ka ng 4 na taong gulang. Nanggigil na sambit ni Tita Anita. Mommy na ipaliwanag ko na sa inyo diba? Aray, yung tenga ko mommy parang matatanggal na. Protesta ni Alden. Ako naman ay lalong dinakaymik, napaawang na lang ang labi. Mabuti na lang sa kawala dito sa sala si Joaquin. Nilibot siya ni Agnes sa ibang parte pa ng bahay. Pinitawan naman ni Tita Anita ang tenga ni Alden na ngayon ay namumula na. Bumalik ang ginang sa pagkakaupo sa couch saka bumaling sa akin, seryoso ang kanyang mukha. Napalunok naman ako. Jenica right? Yes ma'am, kinakabahan na sagot ko. Tapatin mo ako. Nagkaroon ka ba ng ibang karelasyon pagkatapos ng relasyon niyo ni Alden? Bahagyang napaawang ang labi ko sa tanong ni Tita Anita. Hindi ko inaasahan na itatanong niya iyon. Wala po ma'am. Wala na po akong ibang nakarelasyon pagkatapos ng relasyon namin ni Alden. Mabuti ka pa. Pero itong lalaking to kung sino-sino ang babaeng nakakasama noon. Ma'am, pati ba naman ikaw? Saad ni Alden. Bakit? Totoo naman ah. Hindi na nagkaimik si Alden sa kakakamo-kamot na lang sa batok. Tiklop pala siya sa mommy niya. Pumalik sa akin ang mata ni Tita Anita. Pero gusto ko pa ring makasigurado iha. Gusto kong a test ang bata. Sabay kaming napasinghap ni Alden. Mommy, bakit may pa? Anak ko si Joaquin. Wala nang ibang nakarelasyon ang sugar ko. At saka di pa ba obvious? Kayo na nga ang nagsabi kamukhang kamukha ko ang anak ko noong bata pa kami. Kaya hindi na kailangan ng DNA na yan. Anak ko si Joaquin. Pinigyan ni Tita Anita ng matalim na tingin si Alden. Kinokonto mo ko Alden. Hindi naman ho sa ganun mommy. Pinisil ko ang kamay ni Alden para patigilan siya sa pagsasalita. Tuwid na tumingin ako kay Tita Anita. Naiintindihan ko po kayo tita. Wala pong problema sa akin. Payag po ako na si Joaquin. Walang kakaba-kabang sabi ko. Wala naman akong dapat ikakaba. Si Alden ang ama ni Joaquin. Wala nang ibang lalaking dumaan sa buhay ko kundi si Alden lang. Siya ang una ko sa lahat at siya din magiging huli ko. Ngumiti si Tita Anita. Salamat sa pangunawa mo iha. Bilang isang ina ay gusto ko rin makasigurado. Sana ay hindi ka na-offend. Ayos lang po tita. Kung ako rin ang nasa kalagayan nyo siguro ay ganun rin ang gagawin ko. Tama nga si Agnes mabait ka mukhang matalino pa. Ngumiti ako sa ginang. Nawala na ang kaba ko. Alam kong gingawa lang niya ang tama at kung ano ang makakabuti. Nilangon ko si Alden na tahimik lang sa aking tabi sa kabahagyang nakakunot ang noo. Ay teka nasaan na ba ang apo ko? Tanong ni Tita Anita sa kalumingon-lingon. Sakto namang papasok ang magtita galing sa lanay. Tumakbo palapit sa amin si Joaquin na may malaking ngiti sa labi. Iminiyakap niya ang tig-isang braso sa amin ng kanyang ama. Papa, mama may swimming pool talikod ng bahay, nagniningning ang mata na sabi ni Joaquin. Gusto mo bang mag-swimming apo? Tanong ni Tita Anita na tila excited pa. Kumarap naman sa kanya si Joaquin sa katumango. Opo lola, gusto ko po mag-swimming pero di po ako lunong mag-swim. Parang batang ngumuso si Tita Anita. Wag mo naman akong tawaging lola apo. Ang lakas makatanda eh. Mamala na lang. Malambing sa saad niya kay Joaquin. Okay po mamala. Tuwang-tuwa naman na pumalakpak si Tita Anita na tila kilig-kilig pa. Halika nga rito apo. Akap si mamala. Pinuka ni Tita Anita ang dalawang braso. Tumakbo naman si Joaquin sa lola niya sa kayam akap. Pinanggigilan naman siya ng lola niya. Nagtinginan kami ni Atlas sa ngumiti sa isa't isa. Hindi ka marunong mag-swim. Don't worry Tita Agnes will teach you. Talaga po. Malunong mag-swim si Tita, of course. Lagi kaya akong nag-champion sa mga swimming competition sa school noong elementary and high school ako.
Don't worry Pogi kung pamangkin tuturuan kita how to swim like a pro. Pero syempre may bayad yun. Kuya alam mo, per hour ang singilan ko. Sabat ni Agnes na sumalampak na rin ng upo sa single couch. Cool. Umariba ka na naman. Di bale na, ako na lang magtuturong lumangoy sa anak ko. Burr ni Alden sa kapatid. Ngumuso naman si Agnes. Ang killjoy mo talaga. Kahit kailan kuya. Malunong ka rin pong mag-swim papa. Tanong ni Joaquin sa ama. Of course son. Kaya si papa ang magtuturo sa'yo. Pati si mama tuturuan ko din. Nakangising tumingin sa akin si Alden. Umiling-iling naman ako. Nako, hindi bale na. Kayong mag-ama na lang. Baka malunod pa ako. Sige na Jess, paturo ka na rin kay kuya para ako ang magtuturo kay Joaquin para bayaran ako ni kuya. Ngumiwi ako sa suhestyon ni Agnes. Tama nga si Alden madiskarte siya, may pagkaburaot nga lang. Nangingiti ako habang pinagmamasdan si Tita Anita na giliw sa kabibuhan ni Joaquin. Gaya ni Agnes ay tuwang-tuwa siya sa anak ko. Halos ayaw na nga niya ito bitawan. Natutuwa naman ako dahil kahit hindi pa siya sigurado na apo nga niya, ang anak ko ay tanggap na niya ito. Mabait din siya gaya ni Agnes. May pagkakapareho sila ng ugali mag-ina. Sugar, ayos lang ba talaga sa'yo na ipad, si Joaquin? Pwede ka namang tumanggi kung gusto mo. Ako nang bahala kay mommy. Antag sa akin ni Alden habang nandito kami sa balcony saka, pinapanood si Tita saka Agnes na tino-tour sa malawak na lawn si Joaquin. Nagse-selfie pa sila. Nilangon ko siya. Ayos nga lang sa akin. Matiim siyang tumingin sa akin. Anak ko si Joaquin. Dama ko yun sa puso ko. Ngumiti ako sa kanya. Anak mo naman talaga siya, ikaw lang ang lalaking dumaan sa buhay ko. I love you sugar, naging mapungnay ang kislap ng mata niya sa kahinawakan ang kamay ko. Pero paano kung, hindi mo nga talaga anak si Joaquin? Paano kung may ibang lalaki akong nakarelasyon? Anong gagawin mo? Panunubok ko sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang gumuhit na sakit sa kanyang mata. Bahagyang humigpit ang hawak niya sa aking kamay. Tatanggapin ko pa rin siya at ituturing na anak, mamahalin pa rin kita. Kagaya ng tinanggap mo pa rin ako kahit marami ng babaeng dumating sa buhay ko. Ganon kita kamahal sugar, hindi ko nahahayaang malayo ka sa akin. Sinunggaban ko siya ng yakap pati sumubsob sa dibdib niya, kagat-kagat ko ang labi, pigil ko ang luha na gustong pamatak. Love you too. I love you more sugar. Anas niya sa kaniyakap din ako ng mahigpit. Hinalik-halikan niya ang buhok ko. Ngayon ay wala ng pag-aalinlangan sa puso ko. Puuna uli itong naniniwala sa kanya. At simula ngayon anumang problema o balakid, ang mamagitan sa amin ay hindi ko na siya susukwan. Papa, Mama, sabay naming nilangon si Joaquin na tumatakbo palapit sa amin. Nang makalapit ay samampa siya sa kandungan namin ni Alden at sakayamakap din. Natawa na lang kaming dalawa ni Alden. Ganito lagi si Joaquin kapag nakikita niyang magkayakap kami ng papa niya. Mataman kong sinusuri ang bawat sulok ng malaking bahay na binili ko. Bilang engineer ay alam ko kung matibay o hindi ang isang gusali o bahay. Kilala ko naman ang developer nitong eksklusibong subdivision kung saan ako nakabili ng bahay. Walang iba kundi ang pinakamasungit sa kamudi naming kaibigan na si Matias. Kaya nakakasiguro akong matibay saka, hindi substandard ang mga materyales na ginamit dito sa pagtatayo. Sa mahal ba naman ng bahay niya abay dapat lang kung hindi ay demanda ko siya. Kulang-kulang 1 bilyong piso ang bahay. Mabuti nga ay nakatawad pa ako kahit kaunti. Hindi naman ito kalayuan sa subdivision kung saan nakatira si Mommy and Agnes. 10 minutes drive lang mula doon hanggang dito. Kaya anytime ay pwedeng dumalaw dito si Mommy Lottie Agnes or pwedeng kami ang dumalaw sa kanila. Nandito naman po sa likod ng bahay ang swimming pool. Paki-check na lang po kung may gusto pa kayong ipabago. Giniya ako ng agent na lalaki sa likod ng bahay. Tumambad sa akin ang liver-size swimming pool. Pinaliwanag sa akin ng agent kung ano ang sukat ng pool at gaano ito kalalalim. May parte ding mababa ito para sa mga bata. Saktong-sakto ito para kay Joaquin na nahihilig na sa pagsuswimming. Mataas ang pader at medyo malayo sa kasunod na bahay kaya safe kapag gusto ring mag-swimming ni Sugar. Syempre ayokong may ibang makakakita sa kanya kapag nag-swimming siya, gusto ko ako lang.
Merong mga kalachuchi na puno sa gilid ng pader sa kahitik ito sa mga bulaklak. Ang ibang mga noligas nga ay nakakalat sa Bermuda grass na bagong trim. Hindi rin masyadong mainit dito sa pool area, dahil may mga puno sa labas ng pader kaya hindi matutusta sa init ang mag-ina ko. Sinabi ko naman sa agent na walang problema sa pool. Pero gusto kong gawin kahoy ang flooring sa gilid ng pool. Agad naman niya yung tinype sa hawak niyang pad. Sunod naman niya akong dinala sa garden area na nasa gilid lang ng bahay. May iba't ibang halaman na ang naroon saka mga orchids. Hindi ako sure kung mahilig si Sugar sa mga halaman. Pero may ilang mga halaman din siya sa bahay na nasa paso. Siya na ang bahala kung ano ang gusto niya. Siya ang may-ari ng bahay na ito. Pinili ko ito saka pinangalan sa kanya. Sana ay magustuhan niya. Nang matapos ang masusi kong pag-iinspeksyon sa buong bahay ay binigay na sa akin ng agent, ang orihinal na susi ng bahay kasama na rin ang lahat ng susi ng mga pinto. Sabay na kaming lumabas saka nagpaalaman sa isa't isa. Anytime ay pwede nang lipatan itong bahay. Pero ang balak ko ay ipapakita ko muna ito kay Sugar bilang surpresa. Excited na nga ako na makita ang reaksyon niya. Tapos ay sabay na kaming mamimili ng mga gamit para sa bahay. Ngayon pa lang ay excited na akong lumipat na kami. Sumakay na ako ng kotse saka binuhay na ang makina, sasunduan ko na ngayon ang future wife ko. Napangiti ako nang paglabas ko ng gate ng planta ay nakita ko si Alden na nakasandal sa pinto ng kotse. Naka-trouser siya ng itim at long sleeve polo na puti na nakatupi ang mga manggas hanggang siko. May ngisi siya sa labi na unti-unting naging ngiti nang makita ako. Mukhang kagagaling lang niya ng opisina. Paglapit ko sa kanya ay hinawakan niya ako sa bewang saka mabilis akong hinalikan sa gilid ng labi. Nag-iinit ang pisngi bahagya ko siyang tinulak. Nasa labas kami tiyak na maraming mga kasamahan ko sa trabaho ang nakatingin sa amin. Miss you Sugar, Sunny ni Alden. Ngumuso naman ako. Miss ka dyan. Araw-araw naman tayong nagkikita. Tumawa lang siya. Yun na nga eh. Araw-araw naman tayong nagkikita pero palagi pa rin kitang namimiss. Aniya saka pinisil pa ang baba ko. Kinilig naman ang puso ko sa tuwa. Ako rin naman namimiss siya palagi. Hindi lang talaga ako pala salita. Pasok na nga tayo sa kotse, pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Wika ko saka umikot na sa passenger seat. Siya naman ay tinanguan pa ang dalawang gwardiya na sumaludo pa sa kanya. Sa palagian niyang pagsundo sa akin ay ka-close na niya ang mga gwardiya. Kinabit ko na ang seatbelt. Sumakay na rin siya sa driver seat at binuhay na ang makina. Hindi niya kasama ngayon si Joaquin sa pagsundo sa akin. Nasa bahay kasi nila ngayon ang anak namin dahil hiniram ni Tita Anita and ni Agnes. Mamayang gabi pa nila ito ihahatid sa bahay. Nakuhanan na ng sample ng dugo si Joaquin saka makalipas ng isang linggo ay lumabas na ang resulta. 99.98% match nga ang dugo nila ni Alden. Kaya walang dod ang anak niya ito, dahil sigurado na si Tita Anita na apo nga niya si Joaquin ay madalas na niya ito hinihiram sa amin, itong anak naman namin ay tuwang-tuwa naman excited lagi kapag sinusundo ng mamala niya. Spoiled na spoiled kasi siya sa mamala niya. Sugar, pwede bang umabsent ka bukas? Nilangon ko si Alden na pasulyap-sulyap sa akin at sa kalsada. Bakit? Ngumiti siya. May pupuntahan sana tayo eh. May ipapakita ako sayo. Tila excited na sabi niya. Kumunot ang noo ko at na-curious sa gusto niyang ipakita sa akin. Ano ba yun? Basta, surprise ko sayo yun. Ngumuso ako. Hindi ako pwedeng umabsent bukas. Marami kaming delivery lalo na sa umaga. Pero ita-try ko mag-half day. Okay, pwede naman sa hapon tayo umalis. Pagdating sa bahay ay kumulimlim ang langit saka nagbabanta ng pag-ulan. Mabilis ko namang tinanggal sa sampayan ang mga damit na nilabas ko kaninang umaga. Tinulungan naman ako ni Alden, eksaktong pagpasok namin sa bahay ay bumagsak ang malakas na ulan. Nagbihis na ako sa kwarto. Si Alden naman ay sala nagbihis. Sarado naman ang bintana saka kurtina kaya makakapagbihis siya nang hindi nasisilipan sa labas. Nagpresenta na rin siyang magligpit ng mga damit. In fairness marunong na siyang magligpit, dahil tinuruan siya ng anak niya. Ako naman ay nagready na sa pagluto. Nagsaing muna ako sa kanilabas na sa ref ang lulutuin. Dahil maulan ay parang bet kung magsabaw. Pero tinanong ko muna si Alden kung gusto niya ng may sabaw na ulam.
Ang sabi naman niya ay ako na daw ang bahala. Kung sa bagay anuman ang pagkain, ang ihain ko sa kanya ay wala naman siyang reklamo. Tapos na akong magluto ay malakas pa rin ang buhos ng ulan na may kasama pang pagkulog sa kakidlat. Ayon sa balita ay naka-yellow rainfall ang lugar namin. Baha na rin sa ibang mga lugar saka mga kalsada kaya, hirap makadaan ang mga sasakyan. Nag-alala tuloy ako sa anak ko, dahil baka pauwi na ito ay ma-stuck pa sa traffic sa kabaha. Mabuti na lang ay nag-video call si Tita Anita sinabing bukas na lang ng umaga ihahatid si Joaquin, dahil delikado sumuong ngayong gabi sa malakas na ulan. Pumayag naman kami ni Alden. Nakausap din namin si Joaquin na kondong-kondong pa ni Agnes habang may kinakain silang magtita. Nagsabi nga siya na sa mamalamunan niya sa matutulog ngayong gabi pero namimiss na daw niya kami ng papa niya. Ako rin naman ay miss na siya. Ito ang unang beses na matagal ko siyang hindi nakakasama. Hindi ako sanay. Napansin naman ni Alden na tahimik lang ako habang naghahapunan kami. Ayos ka lang sugar? Tanong niya. Tumango naman ako. Namimiss ko lang si Joaquin. Hindi kasi ako sanay na wala siya. Ito kasi ang unang beses na sa ibang bahay siya matutulog. Naiintindihan ko sugar. Pero bukas naman ng umaga ay ihahatid siya ni mommy. Don't worry, safe sa bahay ang anak natin. May mga tao ako doon na nagbabantay sa buong bahay. Tumango ako sa ngumiti na sa kanya. Nagpatuloy na kami sa hapunan. Si Alden ang nagpresentang maghugas ng plato. Ako naman ay inayos na sa mga drawer ang mga tinupi niyang damit. Nag-iingay ang cellphone kong nakapatong sa estante. Tinampot ko ito. Nakita kong tumatawag si Leah. Agad ko naman iyong sinagot. Hello Inson. Bati ko sa kabilang linya. May naririnig akong mga boses sa kabilang linya. Inson, hindi ako makakauwi ngayong gabi. Kumunot ang noo ko. Ha? Bakit? Inabot ng baha ang harapan ng bahay nila Nana. Pumasok na nga sa garahe. Kaya dito muna ako para may kasama sila Nana. Nag-alala naman ako sa kalagayan nila. Hindi naman basta-basta inaabot ng baha ang bahay nila Nana. Maliban na lang kung barado na naman ang nga kanal. Mabuti na lang may second floor ang bahay nila Nana. Ganun ba? Hindi ba delikado? Hindi naman. Tubig kanal lang naman ang baha. Kapag hamupa ang ulan ay bababa din ang baha. O sige, mag-iingat kayo nila Nana dyan. Kapag may kailangan kayo tumawag ka lang okay. Okay, ingat din kayo dyan. Pinaba ko na ang cellphone sa binalik sa estante. Sumilip ako sa labas ng bintana. Malakas pa rin ang ulan na may kasamang malalakas na hangin. Mataas ang lugar nitong apartment kaya hindi binabaha. Pero kita ko sa labas ng gate ang malakas na agos ng tubig ulan sa kalsada pababa. Siguradong baha na rin sa mababang bahagi nitong lugar. Mainam na rin talaga na doon muna matulog si Joaquin sa mommy ni Alden. May problema ba sugar? Nilangon ko si Alden na nagpupunas ng kamay. Tapos na siyang maghugas ng plato. Bumuntong hininga ako. Hindi rin makakauwi si Leah. Inabot ng baha ang harapan ng bahay nila Nana. Ganun ba? Kamusta naman sila? Kailangan ba nila ng rescue? Tatawag ako. Hindi na. Barado lang ang mga kanal sa lugar nila Nana kaya binaha. Kapag tumigil ang ulan ay bababa din ang baha. Pero sinabi ko naman kay Leah na kapag may kailangan ay tumawag na lang. Wika ko. Pero sana nga ay tumila na ang ulan. Maraming mga nasa mababang lugar ang naaapektuhan. Gabi pa naman. Tumango-tango naman si Alden na gumala ang mata sa kabuuan ng bahay. Ibig sabihin, tayong dalawa lang pala ngayong gabi dito sa bahay. Sambit niya. Kumunot naman ang noo ko pero unti-unting napaawang ang labi, nang ma-realize na kami nga lang pala ngayong gabi dito sa bahay. Ito ang unang beses na magsosolo kaming dalawa dito sa bahay. Biglang rumapido sa pagtibok ang puso ko. Matalim kong tiningnan si Alden. Kakaiba kasi ang ngiti niya Ngiting may kapulyuhang iniisip. Anong iniisip mo ha? Tumaas ang dalawa niyang kilay sa kasinupil ang ngiti. Wala akong iniisip ha. Baka ikaw ang may inlisip. Makahulugang sabi niya. Tinaasan ko rin siya ng isang kilay, ano naman ang isipin ko Aber? Ewan ko sa'yo. Basta ako ang iniisip ko lang masarap matulog ngayong gabi. Umuulan sa labas sa malamig. Ang sarap ng may kayakap. Aniya habang tinatabi sa kusina ang basahan na ginamit. Nag-init naman ang pisngi ko. Alam kong pinariringgan niya ako. Sumalakay tuloy ang kaba sa dibdib ko.
Pero hindi ito ka ba nang natatakot kundi ka bang may kasamang Tonanabik? Maraming pwedeng mangyari sa aming dalawa ngayong gabi. Ang tanong, handa na ba ako? Simula nang magkabalikan kami ay puro halik sa kayakap lang ang ginagawa namin. Ngunit dama kong gusto niyang lumampas pa doon pero nagpipigil lang siya. Ako rin naman minsan nakakaramdam din ng pagkabitin, ipinilig-pilig ko ang ulo. Ano ba tong iniisip ko? Matutulog na nga lang ako. Nilock ko na ang mga bintana sa kasenarya ang kurtina. Tinampot ko ang cellphone na nasa table. Papasok na ko sa kwarto, ikaw na ang bahala dito. Sabi ko saka naglakad na palapit sa kwarto. Pero hindi pa ako nakakailang hakbang ay pinigilan niya ako sa braso. Teka, anong gagawin mo sa kwarto? Matutulog na syempre, kinakabahan pang sabi ko. Pero tabi na tayong natutulog dito sa sala, di ba? Oo nga, pero sa kwarto ako ngayong gabi matutulog. Okay, sa kwarto tayo ngayon matutulog. Wait lang, ay lalak ko lang yung pinto saka papatayin ang mga ilaw. Pinitawan niya ang braso saka nagmamadaling nilak ang pinto saka pinatay ang ilaw sa kusina pati sala. Napaawang na lang ang labi ko. Let's go sugar. Masarap matulog ngayong gabi. Malamig. Pakanta pa niyang sabi sa kainakbayan ako sabay giya sa akin papasok sa kwarto. Halos mabingi naman ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Pagkahiga ko pa lang sa kuston na siya na mismo, ang naglatag ay agad na niya akong sinunggaban ng halik. Hindi tuloy ako agad nakapag-react. Madiin saka malalim ang halik ni Alden sa akin. Mabilis ang galaw ng labi niya na punong-puno ng Tonanabik. Hindi tuloy ako makahabol. Halos higupin niya ang hininga ko. Ang mga kamay niya ay nagsisimula na ring humaplo saka pumisil sa aking braso. Habol ko ang hininga nang pakawalan niya ang labi ko. Bumaba ang kanyang halik sa aking leeg. Napasinghap ako nang tuluyan na siyang dumagan sa akin. Damang-dama ko ngayon ang init ng kanyang katawan sa kakatigasan nito. Tuloy ay para nang sinisilaban ang aking katawan dahil sa bumabango na init. Tila ako nanimbalik sa nakaraan naming dalawa. Doon sa bahay niya sa Zambales kung saan naganap ang una naming pagniniig. Ganitong-ganito ang naramdaman kong init noon na para akong lalagnaten. Nahigit ko ang hininga ng paghiwalayin niya, ang dalawang hita ko saka pumwesto sa gitna, idiniin pa niya ang sarili sa akin. Naramdaman ko ang kahandaan niya. Atlas, wait lang. Daing ko nang bahagya niyang kagatin ang leeg ko. Damiin ang hawak ko sa matigas niyang braso. Can't wait anymore sugar. I want you now. Tahasang sabi niya sa kabahagyang inangat ang katawan sa kamabilis na hinubad, ang t-shirt na suot na basta na lang niyang hinagi sa sulok ng kwarto. Muli siyang damapa sa ibabaw ko saka sinunggaban na naman ako ng halik, iniyakap ko naman ang mga braso sa batok niya saka tinugon ang kanyang halik, iniyakap ko na rin ang mga binti ko sa balakang niya. Gusto ko ring angkinan niya ako ngayong gabi. Nasa gitna na kami ng mainit na halikan sa kaparehas ng naglalagablab sa init, ang aming katawan nang bigla naman siyang tumigil. Sumubsob siya sa leeg ko habang mabilis ang paghinga. Pitin tuloy ako. I'm sorry sugar. Anas niya saka nagangat ng mukha sa akin. Mapupungay ang kanyang nga mata. Sa liwanag na galing sa maliit na lampshade ay naaninag ko, ang apoy sa kislap ng kanyang mata. Apoy ng Tonanabik sa akin. Tinaas ko ang kamay saka hinaplos ang kanyang mukha. Bakit ka nag-so sorry? Hinawakan niya ang kamay ko saka dinala sa kanyang labi. Dahil masyado akong mapusok. Ayokong isipin mo na ito lang habol ko sayo. Mahal na kita, sabik na ako sayo. Ayos lang kung ayaw mo pang gawin natin ta. Makapaghihintay naman ako. Na-touch naman ako sa sinabi niya. Dama ko ang importansya ko sa kanya. Mas iniisip niya ako kesa sarili niyang pangangailangan. Pero kailangan ko rin siya ngayong gabi. Ilang taon na ba akong nagtiis sa kanang ulila sa kanya, ilang taon na ba ako nanabik na muli siyang maangkin.